Ang bungang araw ay skin rashes na bunga ng pagkatrap ng pawis sa ilalim ng balat. Natatrap po ang pawis sa ilalim ng balat? Paano po nangyayari yun, Kuya Eric? Ganito yun. Lumalabas ang bungang araw kapag ang skin surface na dinadaanan ng pawis ay nababarahan. Ganun pala yun. Oo, pero para mas malinawan kayong mabuti, panoorin natin ito. Ano ba ang bungang araw? Ang bungang araw o prickly heat ay isang uri ng skin rashes na bunga ng pagkatrap ng pawis sa ilalim ng balat. Nangyayari ito kapag ang skin surface na dinadaanan ng pawis ay nababarahan. Ito ay karaniwan sa mga lugar na may mainit na klima. Ilan sa mga dahilan nito ay ang mga sumusunod: poor hygiene, mainit na klima, obesity o pagiging mataba, namamana, sobrang pagbibilad sa araw at allergies mula sa deodorant at antiperspirant products. Ano-ano ang mga sintomas nito? Ang symptoms o mga sintomas nito ay ang pangangati o irritation, maliit na blister sa balat at malalaki at mapupulang area sa balat. Yun pala yun. Seasonal lang po ba yung bungang araw? Common ang bungang araw sa maiinit na panahon dahil yun ang madalas na panahon ng paglabas ng maraming amount ng pawis natin. Siyempre, bukod pa yun sa paglalaro at iba pa nating ginagawa. Kaya pala ako tinubuan nito. Dahil ang init ng panahon. Kaya pala lagi ka rin pinapawisan. Paano naman po ginagamot ang bungang araw? Sige, ganito. Ngayon, alamin din natin yung mga paraan para maiwasan ang pagkakaroon ng bungang araw. Ito ay mga sumusunod. Hanggat may iwasan, huwag tayo masyadong ma-expose sa sobrang init ng araw. Mas maganda na maligo ng madalas lalo na kapag tag-init. Huwag magsuot ng masisikip na damit. Advisable ang cotton dahil nakakahingang balat dito. Gumamit ng cornstarch powder dahil tumutulong ito sa pag-absorb ng pawis. Gumamit ng moisturizing ointment araw-araw at uminom ng multivitamin para tumibay ang immune system. Kumain din ng matubig na prutas gaya ng pakwan, pinya at iba pa. May murang paraan pala para magamot ang bungang araw. Ito ay sa pamamagitan ng gawgaw o cornstarch. Akala ko ginagamit lang yung pangluto. Ganun nga mga bata. Pero tandaan natin na Diyos pa rin ang nagpapahintulot kung ano man ang nararamdaman natin. Di po ba, Mr. Jacob? Oo nga mga bata, gaya nga na sinasabi sa Deuteronomio 32:39 ay ganito. Tignan ninyo ngayon na ako, sa makatwid bagay ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling. At walang makaliligtas sa aking kamay. Ganun po pala yun, Mr. Jacob. Pero dapat din tayo mag-iingat ng ating mga sarili. Tama mga kids, gaya po nung sinasabi sa unang Juan 5 at 18. Nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Datapot ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Tama po kayo, Mr. Jacob. Dapat talaga tayong mag-ingat. Ano ang iniutos ng Diyos na kainin nang lalangin niya ang tao? A. Gulay. B. Hayop. C. Bunga ng punong kahoy. Abangan mamaya ang kasagutan sa pagbabalik ng KNC Show. Tutok lang! Ano ang iniutos ng Diyos na kainin nang lalangin niya ang tao? A. Gulay. B. Hayop. C. Bunga ng punong kahoy. At ang tamang sagot ay letter C. Bunga ng punong kahoy. At yan ay mababasa natin sa Henesis 2:16. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi,
Sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. O mga bata, ugaliing manood ng KNC Show para sa mas marami pang KNC Bible Trivia. Ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon at ang kapatid ay pinanganak na ukol sa kasakunaan.